Panginoon. He is so faithful to all of us. Yung kanya pong katapatan ay minsan hindi natin kayang ipaliwanag. Tayo yung makasalanan, napakatapat niya sa atin. Uh, he is so faithful to all of us. Uh, siguro po before we start, let's give God glory and honor sa pamamagitan po ng ating mga pasasalamat, pagbibigay natin ng papuri sa Panginoon through our testimonies of how gaano siya ka-faithful sa atin, gaano siya katapat sa buhay natin, sa pamilya natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. So, yun po, sino po ang mauna? Ayan. To give God, to give a testimony of gaano katapat ang Lord sa buhay po natin. Ako, Pastor, kaming dalawa pala. Sige po, sige po. Within that, I think, a span of a week, pareho kami nadulas. Hindi ako nadulas, siya nabagsakan. No? Yung aking pagkadulas is madulas yung sahig ng lugar na pinuntahan ko. So yung kanang pa ako, umangat na ganon. Buti naman yung kaliwang pa ako, naitukod ko. So na-break yung fall ko. Ganun pa man, masakit yung kaliwang binti ko, buong legs ko hanggang kaliwang katawan ko. Sumakit for more than a week. Pero parang na-sprain yung muscle, nag-inflame pati yung nerve. Pero ganun pa man, hindi ako natuloy yung bumagsak. Diba? Kung sakaling bumagsak yun, malaking hospital yun. Mahirap. Yun. Praise God, walang fracture, walang ano. It could have been worse. Si Bogut naman, ano ba nangyari sa'yo? Nabagsakan siya ng mga slatted wood. Yung yung engineer wood na nakalagay sa sasakyan. Binuksan niya yung hood ng sasakyan, yung pala, yung mga wood na dahil sa pag-drive, napunta na doon sa pintuan ng hood sa likod ng SUV. So, yung trunk niya, pagbukas niya gano'n, nagbagsakan, tumama sa paa niya. So far naman, hindi naman dapat putulin. Medyo magalang. Yun ang praise item namin. Amen. It could go the other way. Amen. Praise God. Alright, dito po tayo kina Sister Jenny and Brother Neri. Go ahead po. Yung pinagpapasalamat ko, si Letty, nagkaroon kami ng maayos na caregiver. Amen. Malinis siya sa bahay at saka mas tutok siya kay Nari. Na-exercise niya yung kung ano yung instruction ng PT na pa-practice na exercise niya si Nari. Mas mas seryoso siya sa sa ginagawa niya. At saka si Nari, nag-sprain din, hindi niya maigi yung right hand niya. May straight na ayos naman na agad ng PT na correct ng PT kaagad. Okay. But he's okay now. Okay na siya, no? Okay na siya. Na-straight na niya yung kamay. Kasi dati parang naka-curve lang yung right hand. Yung right hand niya, naka-curve, hindi niya ma-straight. Saka masakit. Nakuha sa mga aids na nagamit. Okay na. Amen. Mga exercises, G? Alin? Anong PT? Na ayos ng PT? Nung PT niya? Hindi, anong ginawa sa kanya? May pinabili sa akin mga exercise na gadget. Okay. Actually, ginamit niya, pero sabi niya, bumili rin kayo para pag wala ako, ma-exercise siya. Ayun. Siya. Amen. Yung twisting bar, yung bendable bar.
Papingin ang number ng PT mo. Kailangan ko rin. Hindi siya lumalabas ng Greenwoods eh. Dito lang siya, pinupuntahan siya dito. Pupuntahan ko siya. Kasi marami siyang pasyente dito. Hindi, ako pupunta sa Greenwood, sa Fiddlewood. Bigay ko sa iyo yun. Ko lang yung pako kasi medyo nahirapan ako maglakad. Oo, magaling yan. Magaling. Papuntahin ko siya. Papunta ka. Pwede. Puntahan mo na lang. Kita na lang kayo sa Fiddle. Puntahan mo na lang siya doon sa bahay niya. Yung nga, sa Fiddlewood. Sige, sige. Hindi, puntahan mo na sa bahay niya kasi may charge siya pag siya pupunta. May additional. Okay, sige. Amen. Sige. Sabihin ko, nature sprain? Hindi. Tsaka na, mamaya na pag-usapan. Okay. Sige, okay. Okay. Amen. Salamat po, ingat po si Brother Neri. Patuloy natin pinagpe-pray siya. Kanyang complete na healing sa kanyang mga physical na nararamdaman. Pero okay naman na siya, no? I mean, kasi malakas naman yung loob niya. Naman siya, kasi yung left arm niya. Yan. Yun naman niya, complaint niya ngayon. Hindi ko alam kung kung frozen shoulder to or hindi ko alam. Pero hindi, buong arm eh. Hindi, usually pag nag-compensate yung isang side, na po lilipat sa kabila. Hindi, iba to eh. Kasi yung kanan niya is na-sprain kasi nadulas siya nung kailan eh. Okay. Natukod yung kamay niya. Okay. Alright. So, request na lang ng prayers for the left arm. Sige po. Pray natin yan. Okay? Ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa kanyang katapatan at kabutihan sa aming buhay sa aking family po dito sa bahay. Salamat sa provision na binibigay ng Panginoon sa amin sa araw-araw. Kung hindi nagkukulang ang Lord, hindi siya yung kanyang biyaya ay sapat-sapat. Kumbaga ngayon, ini-enjoy yung presensya namin sa bawat isa. Before kasi noong ay like kumbaga humahawak ako ng church. And that was my mistake din that I super focus doon sa church at nakalimutan ko na yung family ko. So nagrepent ako doon sa ganong sitwasyon because sabi ng mentor ko, you know what, Randolph, your first church is your family. You need to take care of your family. You need to lead your family. So, yun isa yon. So, ngayon, we are enjoying ang aming presensya ng bawat isa. So, may quality time kami. Make sure na, yun nga, yung before nung wala pang kaming baby, ayan yung wife ko, nagde-date kami once a week. So, yun yung sabi ng mentor ko. Kailangan mong i-date yung wife mo once a week. So, ayun. And salamat sa Lord. Pag-aaral ng anak ko, okay naman siya. And yung aming bunso dito, malikot na talaga. So, salamat sa Lord. Daming pasa eh. Pati yung nanay niya, maraming pasa din. Kasi nangangagat eh. Kinakagat niya. Kaya, ayun. So, salamat sa Panginoon. Napakabuti niya po. Masaya din po ako sa kabutihan ng Lord sa inyo at yung pag-iingat ng Panginoon ay nasa inyo po. So, ayun po. Maraming salamat at sa binabalik ko po lahat ng papuri at pasasalamat po sa atin pong Panginoon. So, tonight, as I have promised dito sa atin pong series, baka next week mag-break tayo ng series and I just want to discuss to you detailed yung aking preach noong baptism. So, I have that outline and that teaching para mas maunawaan natin bakit ba natin ginagawa itong ginagawa po natin. Kasi maraming mga mananampalataya, maraming mga Christians na ang alam lang nila, niligtas sila ng ating Panginoon. Yun lang ang alam nila para dalhin sila sa langit.
Pero hindi nila alam that God has an original design para sa tao. Kaya yung ganong mindset na alam lang nila na niligtas ako ng Panginoon, namatay siya for me. He died for me to go to heaven. Yung mga ganong mindset, nakakalimutan minsan ng tao, nakakalimutan minsan ng tao yung ipamuhay yung buhay na nais ng ating Panginoon, na nais ng ating Diyos, yung buhay na nakakalimutan nila yung proseso ng sanctification process, yung buhay na ipamuhay sa kabanalan yung buhay at pamumuhay na pagsunod sa ating Panginoon. Minsan nakakalimutan yun kasi for them, I will go to heaven naman eh. So, okay na ako. Because yun lang naman eh. Iba yung talagang babalikan natin yung we will go back to God's original design for us na tayo nilikha ng ating Panginoon. God created us or God created man for a purpose. Yan, meron siyang layunin. Pag nalaman po natin yun at naunawaan natin yun, then malalaman natin yung purpose natin sa buhay. It's very important yung purpose eh. A life without a purpose is a life without a vision. So kung wala kang purpose sa buhay, ang alam mo lang, niligtas ka ng Panginoon. Hanggang doon ka lang. But if you know your purpose, magkakaroon ka ng vision, magkakaroon ka ng pangitain para sa buhay mo. So, itong topic natin most probably next week ay para ito sa lahat sa atin and I am excited to share this with you. Kumbaga pinapalitan natin or chine-change natin yung mindset natin into from religion mindset to a kingdom mindset. Because yun, alam naman natin si Jesus Christ in his teaching, in his parables, in his yung kanyang mga pagpapagaling, it's all about kingdom. Ayan. So sabi nga po doon sa aking research, mas marami pang sinabi si Jesus Christ sa Gospels about his kingdom teaching compare doon sa teaching about salvation. Salvation is important. Essential siya because yun yung entry point to the kingdom. Pero yung message ni Jesus Christ is really about the kingdom, about his rulership, about yung design natin as mga bilang mga anak niya at mga niligtas ng ating Panginoon. So God has a design even before pa tayo naligtas. Meron siyang design sa tao. So yun po. But ngayon, let me share my screen. Ang pag-aaralan po natin is yung pag-invest natin sa eternity. Ayan. So, okay. Let me see. One moment. Okay. All right. So, may nakikita nyo na po yung aking screen. Yung aking screen PowerPoint. Yes, okay. kita. Ayan. So, nasa series po tayo ng Trained. May libro po ito, I believe na send na Sister Jenny yung soft copy. Pero bibigyan ko po kayo ng mga kopya nito. Pati yung unang libro na pinag-aralan po natin. So, investing for eternity. So, may mga question po dito. What motivates you to work hard? Anong nagmo-motivate sa atin para mag-work tayo ng talagang magsipag tayo sa pagtatrabaho? And do you place more value on earthly things such as gadgets, cars, or houses, or ano pa mang bagay? Do you have any investments? If so, what is your purpose for investing? Ayan. So, yan po yung mga question, general question na kung saan general ito para sa lahat. So, dito po, magbibigay ako ng 3 bagay patungkol po sa pag-invest natin sa eternity. So, hindi po masama na mag-invest po tayo dito sa lupa, for our security din, hindi po siya masama. Okay lang po 'yon.
Ang money ay hindi siya masama, but sabi ni James, the love of money is the root of all evil. All right? So, yun yung masama. Money itself is not bad. So, but ang pinakamainam na investment, okay, na maaari po nating ma-invest sa buhay po na ito is yung tinatawag po natin na heavenly or eternal investment. Ayan. Kasi, yun po yung nais ng ating Panginoon sa atin. So, I'm gonna share 3 things sa inyo sa gabi pong ito. Alright? So, ang una po, Christ command, on eternal investment. So, merong utos ang Diyos pala in our introduction. Meron siyang utos para sa eternal investment. Makikita natin yan sa Matthew verses 19, Matthew 6:19 to 21. So, ito pong dito sa Matthew 6 from chapter 5, 6, 7. Sabi ng mga scholars, ito ang classroom teaching of Jesus Christ sa kanyang mga disciple, sa kanyang pagdi-disciple. Ito yung kanyang manual in his discipleship. So alam naman po natin, if you're going to read from chapter 5 to chapter 7, ito yung mga kingdom teaching of the Lord Jesus Christ. Dito din po yung beatitude, yung blessed. So, yun po, So, sabi dito sa Matthew 6:19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal, for where your treasure is, there your heart will be also. So, tinuro po ng ating Panginoong Jesucristo, yun pong eternal investment. And alam po natin na itong si Jesus Christ, karamihan sa kanya pong mga disciples, actually, most of his disciples are mga businessmen. Peter, he is a businessman. Businessman si Peter sa pangingisda, yung mga tax collectors. So, karamihan sa kanila ay mga nasa business, mga simpleng tao, mga cast out sila sa society, mga simpleng tao, pero nasa business industry itong mga disipulo ng ating pong Panginoon. So, kailangan gamitin ng ating Panginoon itong lingwahe na ito para mas lalong maunawaan ng kanyang mga disipulo kung ano ang nais niyang iparating. So he talks about investment. He talks about storing treasures. Okay? So ang pag-i-store o pag-iimbak ng mga ari-arian ay hindi na po bago. Even before, ginagawa na po nila yan. So matanda natin si Zacchaeus. Si Zacchaeus nag-imbak ng mga treasures niya. Pero binalik niya sa tao nung makilala niya ang atin pong Panginoon. So, hindi na siya bago. So, ang ini-encourage ng ating Panginoon sila dito, not just na mag-ipon sila ng kanilang kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi mag-ipon sila ng kayamanan dun sa langit. Kasi sabi ng Lord dito, na yung mga kayamanang iniipon natin dito sa lupa ay madidestroy yan, mawawala yan. Kakainin ng tanga yan, At nanakawin yan. May possibility naman na nanakawin yan. Pero, sabi niya, store up for yourselves treasures in heaven, na hindi yan mananakaw, hindi yan masisira. Sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. In 1 Timothy chapter 6, verse 10, Sister Jenny, nababasa niyo po? Pwede niyo pong basahin? For the love of money is a root of all For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ayan, thank you so much. So alam natin na lagi ito sa mga pagpapaliwanag ng mga talata, pag-exegete ng mga talata. Ang money itself is not evil. Okay, but the love of money, yun po yung evil, So money itself ay hindi siya masama. Okay? Kasi
Yung money, hindi rin po yan, masasabi nating sacred or secular. Kasi yung pera ay ah, ga, ginagamit natin para sa mga gawain, para sa ministry. So hindi natin maaring sabihin na parang kasi may mga grupo po may mga grupo ng mga relihiyon na talagang um, sila sa pera, dito sabi dito, for the love of money is a root of all kinds of evil. Sabi niya, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kasi itong mga klaseng tao na ganito ay yung kanilang pagkatao, yung kanilang puso, yung kanilang mentalidad ay nandoon sa sa pera. Kumbaga, pinapalit po nila yung pera doon sa Diyos. Nagkaroon sila ng attachment doon sa mga bagay sa mundong ito kumpara doon sa nagbigay, Kaya may mga kasabihan tayo, sinasabi po natin na dapat ang ating pagtitiwala ay doon sa nagbigay at hindi doon sa ibinigay. So, yun yung dapat hindi lang naman po pera ang pinag-uusapan natin dito. Maraming bagay na dapat hindi natin ipagpalit ang ating Panginoon doon sa mga bagay na meron po tayo, because all of these things that we have in this life are all temporary. Sabi nga ni Solomon, vanity, all under the sun ay vanity. Useless ang lahat sa under the sun. So, temporary po ang lahat. Ang eternal lamang po ay ang ating Panginoon at yung magiging investment po natin. So, I'm gonna share sa gabi pong ito 3 things. Paano tayo mag-invest sa eternity? Okay? So number 1, kailangan natin ng kapital. Ayan, si Brother Cesar we talk about business. So alam kong kailangan ng kapital sa business. Brother Cesar, pwede po ba tayong mag-business ng walang kapital? Yung pagkaalam ko, yung walang kapital, yun doon sa mga ghost project. Kumbaga lang yun, laway lang, laway. At saka talino, Oo. Yan. Meron din naman puhunan, laway. Laway puhunan. Mahirap yun. Hindi, nangumpanyap muna yun. Nangumpanyap oo. May effort, din naman. May effort. So, well, anyway, generally speaking, any investment, since it's called investment by the word itself, you have to put in something. And then in hope that you have yield afterwards, may return siya. May ROI, a return of investment. So you need capital in any investment. Yeah. Amen. Thank you po. So dito po, dito sa spiritual investment, ang capital po natin ay hindi natin kailangan ng pera. Pero kailangan natin ng capital natin, yung buhay natin, our lives, So sabi dito, you don't need money to invest in God's kingdom. What God requires is your life, our life. Kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, yung buhay natin ay maaari natin siyang maging investment para sa ating Panginoon. Na yun dapat ang maunawaan ng bawat isa, na buhay mo maaari mong gamiting kapital. So, merong isang kwento, may isang kwento doon sa Africa na yung isang simbahan doon, pag nag-offering sila doon sa isang tribe, ang ino-offer po nila ay wala silang pera mga farmer ang nandoon. Ay nag-offer sila yung mga itinanim nila, mga prutas, mga gulay.
Yun yung ino-offer nila. Kaya ang kanilang offering plate ay hindi yung basket, yung offering plate nila. Yun yung nilalagyan ng mga offering, mga gulay, mga prutas. One Sunday, yung isang bata ay umakyat siya, pumasok siya doon sa basket, ano? At tinanong siya ng pastor, bakit ka nandyan? So sabi nung bata, I don't have anything to offer. I'm going to offer my life. So, yun yung napakagandang illustration na tayo, we can use our lives as an investment for God's kingdom, para sa kaharian ng atin pong Panginoon, para itong buhay na ito magagamit ng atin pong Panginoon. Ipagamit lamang po natin, kasi yun yung nakakalungkot isipin. Maraming mga tao na ang ginagawa po nila, kasi marami silang mga may pera, 'di ba? So yun na lang. Meron akong kilala, huwag lang kung babanggitin, sabi niya, ito yung gift ko, giving, kaya ito lang yung ministry ko, giving. Maling mindset, mali, hindi yun yung nais ng ating Panginoon. Ang unang pinapa-offer ng ating Panginoon sa atin ay yung buhay natin. Kahit na anong milyones pa ang ibibigay natin sa Diyos, tanong nga kailangan ba ng Panginoon ng pera? No, hindi niya kailangan ng pera, because He owns everything. Owner siya ng mundo, owner siya ng lahat. Owner siya ng buhay natin. Diba? Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan ng Panginoon ay yung ating mga puso, yung ating buhay, yung ating paglilingkod sa Kanya, yung buhay natin mismo, yung puso natin. May iaalay po natin sa atin pong Panginoon. So, yan. Ang kapital natin, we don't need money. Our life, ayan, kasama dito sa buhay natin, yung ating mga oras, yung ating mga talento, mga gift, maaari nating gamitin sa atin pong Panginoon, yung oras natin. Kasi pag binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, susunod na ang lahat Susunod na ang lahat. Pag ibinigay mo sa Panginoon yung buhay natin, pag binigay natin, susunod na yung oras, yung mga resources natin, yung mga talent po natin. And binigay ng Lord sa atin itong mga bagay na ito, not for us to enjoy these things, not for us to keep these things sa buhay lang natin. Yung kung ano ang meron tayo sa buhay natin, ay binigay ng Panginoon yan para magamit sa Kanyang kaharian, for the advancement of His kingdom. So yun, ang ikalawa po, kailangan natin ng commitment. So, hindi lamang sa kapital, buhay natin, kailangan natin ng commitment. Alam ko na pag ikaw ay nagsisimula ng negosyo, kailangan mo ng commitment sa iyong negosyo. Hindi ka naman pwedeng magbi-business na parang wala kang commitment. Kasi ang mga businessman, mga negosyante, talagang nandoon ang kanilang commitment doon sa kanilang investment. So, at tandaan po natin na tayo po ay nasa business. We are in the business, At ang business na ito ay kingdom business. So, kaya nga we need commitment. Maraming mga mananampalataya na wala silang nag-serve sila sa Panginoon, since na hindi nila ibinigay yung kanilang buhay, ang ibinigay lang nila yung talent nila, yung resources nila. Pag dumating ang mga matinding pagsubok sa kanilang buhay, nawawalan na sila ng gana because walang commitment. So it is very important for us na yun nga, unang ibigay natin yung buhay natin para magkaroon tayo ng commitment. Ayan. So sabi dito, commitment to the one and only boss. Our boss, yung amo natin, yung boss natin ay ang ating Panginoon. God is not only our partner, He is our boss. We serve for His glory and honor. He owns the business.
We are his workers, his servants, his laborers. Romans 1:1, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Ephesians 6:7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. So, yun, we need commitment. Kailangan natin ng commitment. Kailangan natin na talagang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, pag naibigay na natin yung buhay natin, ang kasunod dapat noon ay yung commitment natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, hindi dapat tayo parang urong-sulong pag hindi maganda sitwasyon, uurong, pag okay naman, susulong naman. No. Dapat yun nga, yung commitment natin, kasi ang boss natin ay ang ating Panginoon. Hindi tayo yung boss yan sa paglilingkod, lalong-lalo na sa church, ano, sa Ecclesia. We are not the boss. Maraming mga church leader, ano, sa mga panahon, sa ating kapanahonan, nakakalungkot isipin na mga nagiging boss sila, sa imbis na maging servant leader, nagiging boss. Kaya sabi ni Pablo, ano, do not lord them over, yung mga ipinagkatiwala sa inyo. Ayan, so dapat servant leader, dapat yung commitment natin ay sa ating Panginoon lang. Alright? When we are committed to the Lord, and sabi pala dito sa Matthew 23:11-12, the greatest among you will be your servant. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So, commitment is very important sa ating kingdom business. Commitment sa ating boss, yan, sa ating hari. Yung loyalty natin sa kanya lamang. Hindi doon sa... Kasi pag yung commitment and loyalty natin ay sa ating mga sarili lang o sa tao, ano, pag dumating yung hindi na magandang nangyayari, magi-give up na tayo, ano. So, kaya yun nga, yun itinuturo ng ating Panginoon, na ang ating loyalty, ang commitment natin ay sa Kanya lamang at wala na pong iba. Pangatlo po, commission. So, pag merong kapital, ibinuhos natin yung commitment natin, yung buhay natin sa investment natin, ay meron tayong kita. Yung nga, yung return of investment. Ayan, yung ROI, return of investment. So, the profit of your investment. So, every wise investment is expected to yield a profit. The same is true with investing in God's kingdom. There is a return both in this life and in eternity. Alam naman natin na maraming mga business ang hindi nagta-thrive, ano, hindi siya dito sa lupa, no. May mga business na nalulugi. Pero ito ang katotohanan when we invest for eternity. Kailanman ay hindi tayo malulugi. Walang kalugihan sa pag-i-invest natin sa atin pong Panginoon. Hindi tayo malulugi. Meron tayong profit, ano. I'm not going to talk about prosperity gospel or prosperity topic ngayon, ano. That's gonna be unbiblical. But I am gonna be talking about biblical principles. So, ano yung magiging profit natin here on earth at saka in eternity? So, sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So if you're going to look at the context from verse 1 of chapter 6 going down to 33, he talks about yung necessity ng tao, yung pangailangan ng tao. Sabi ng Panginoon dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So when we seek His kingdom and His righteousness, hindi tayo mamumroblema. Jesus promises provision for all our needs when we prioritize His kingdom. He owns everything and provides abundantly for His faithful workers. Proverbs 28
20, a faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished. God blesses faithfulness, not greed. So, makikita po natin dito, na i-reward tayo ng Panginoon sa ating katapatan sa ating Panginoon. I-reward niya tayo pag naglingkod tayo sa ating Panginoon. Meron nga mga kwento dati, yung mga dating mga pastor na talagang walang-wala. So may mga kwento pa akong nalalaman, yung pastor bumagyo, walang ilaw, walang makain ng family, pumasok ang tubig sa bahay, pero kasabay ng pagpasok, wala pang dinner kasabay ng pagpasok ng tubig, pumasok din yung mga hito. So, di ba, kita natin yung provision ng Panginoon, and there are classic example of God's provision na para sa atin, sa ating lahat na mga magtatapat sa atin pong Panginoon. So, faithfully, matapat po ang atin pong Panginoon. So, earthly prophet, heavenly prophet, ayan, Matthew 25:21, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." In heaven, we will receive our rewards, and Lord himself will give those rewards on us. If we're going to study this, in line with the book of Revelation, doon po sa 1,000 years of reign of Jesus Christ here on earth, kasama po tayo. Doon sa 1,000 years na yon, maghahari si Kristo sa mundong ito, kasama ng kanyang mga niligtas. Tayo po yon. So, one of example ng mga theologian na meron akong isang pastor na kilala na talagang ang ganda niya magturo ng eschatology, doctrine of the last things. Talagang nagkakaroon ako ng excitement, doon sa 1,000 years na sa paghahari ni Kristo dito sa lupa, kasama tayo. If we are faithful dito sa present life natin, bibigyan tayo ng Panginoon ng isang posisyon doon sa 1,000 years. So when we are faithful in this life, pagdating doon sa 1,000 years, doon sa hinaharap, doon sa 1,000 years na pagre-reign o paghahari ni Kristo sa lupa, baka yung si Brother Cesar magiging congressman, pero wala nang flood control issue doon, wala na kasi wala nang kasalanan. Satan will be bound in doon sa bottomless pit so 1,000 years. So we will enjoy mag-rule dito sa mundong ito, kasama ng mga nilikha, kasama ng mga niligtas ng atin pong Panginoon. Or who knows, di ba, si Brother Nary ay magiging governor, magiging senator ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 1,000 years. So, yun po, yung heavenly prophet, there are rewards na ibibigay ang atin pong Panginoon. So, these are the examples of the reward, na ibibigay ng ating Panginoon. So, if you know your eschatology, yung doctrine of the last things, pag tayo po ay pagdating ng rapture, sasalubungin natin si Jesus Christ doon po sa clouds. And the first, yung 7 years dito sa lupa, and 7 years doon sa heaven, 7 years sa lupa is gonna be a tribulation period. And then the 7 years in heaven is gonna be a awarding of the Lord Jesus Christ, kasama si Jesus Christ doon sa heaven. So, we will receive crowns. These are the examples, Revelation 2 verse 10, "Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Crown of glory, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Eternal inheritance." Acts 20:32. "Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance
among all those who are sanctified. Ayan. So, and then, 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ayan. So, well, kahit na walang crown, mga kapatid, yung presensya lang ng ating Panginoong Jesucristo ay sapat na yun eh. No? Sapat na yun siya. At yung presensya ng mga kamag-anak natin na makikita natin doon sa eternity, sapat na yun. Kaya gagawin natin ang lahat. Maging tapat tayo doon sa kingdom business. Maging tapat tayo sa pag-invest sa eternity. So how are we going to invest in eternity? We're going to invest sa eternity sa pamamagitan ng ating pagiging tapat, pagiging committed dito sa lupa. Committed, yung commitment natin sa pagpapalaganap ng gospel of the kingdom. So, doon sa masteral namin last week, every Monday yung aking klase sa aking masteral. Sinabi sa amin ng aming professor, ng aming teacher. Ang sabi niya sa amin is that ang sabi niya ay dapat maging tapat tayo, maging tapat tayo sa ating Panginoon, hindi dahil sa matapat siya sa atin, okay? Magiging faithful tayo dahil may ipinapagawa ng Panginoon sa atin itong mga bagay na ito. We will be faithful sa ating Lord sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian, hindi dahil sa kumbaga obligasyon natin ito, hindi dahil sa ipinapagawa at iniutos ito ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, our responsibility, nandito ako, I am training you. Sabi pa niya, kaya kayo nagmamastiral, hindi para to gain knowledge. Okay? Kaya kayo nandito because you are all soldiers of the Lord. And we are training you para magawa ninyo yung ipinapagawa ng ating hari sa atin. So, I am here also, training you, training us, para magawa natin ang ipinapagawa ng ating hari sa bawat isa sa atin. Meron pa siyang isang question pala doon. Sabi niya, paano nyo kayo nakikibaka sa spiritual na nakikibaka? Yan, yun pala yung sagot niya. Nakikibaka kayo sa spiritual na pakikibaka sa pamamagitan ng pagsasanay ng inyong mga sarili at pagsasanay sa iba. So, tandaan natin, we are in a spiritual battle. Satan, meron siyang mga army. Si Satan, ang kanyang trabaho is gagawin niya ang lahat para hindi kumilala ang isang tao sa ating Panginoon. So, gagawa siya ng lahat na kapamaraanan. Ang trabaho natin, our job is to disciple people, to train people, para pag marami ang mga trained people, mas lalawak mas magiging matatag at lalawak yung maaabot natin sa ebanghelyo ng atin pong Panginoon. So that is why meron tayong ganitong pag-aaral upang tayo ay lumago at hindi sa tradisyon na like ko sinasabi ito sa mga mini-mentor ko dati. Kasi may mga leaders ng simbahan, mga members ng simbahan na 10 taon na sa kanilang Bible study, ganun pa rin sila, uma-attend pa rin. So 10 years na. Hanggang sa namatay na lang yung nag-Bible study sa kanila, may pumalit,
ganun pa rin sila, umaatin pa rin sila. That is not the design of the Lord. Ano? Um, Nandito tayo para tayo po ay maging leader. Nandito tayo para tayo ay mahasa, masanay para sa kingdom, advancement of the kingdom, gospel of the kingdom ng atin pong Panginoon. So, in conclusion, God is inviting you to a business partnership with eternal rewards. He provides the grace, the opportunity, and the resources. You provide your life, your commitment, and your faithful labor. Remember, your life is your capital. Jesus is your boss. Heaven is our reward. Where are you investing your life today? Is it in fading treasures or in eternal ones? So that's a challenge for all of us sa atin pong lesson sa gabi pong ito. And maraming salamat po. I hope and pray na marami po tayong natutunan. Ayan. So, okay. So, thank you. And let's move agad sa atin pong key takeaways sa gabi pong ito. Ano yung mga key takeaways natin, mga natutunan po natin sa gabi pong ito? Unahin natin si Sister Jenny. Sister Jenny. Ang ating investment ay ang ating life. Ang ating boss ay ang Lord. Para ang ating reward is heaven. Amen. Amen. Thank you. Amen. Ayan. Si Brother Nary, baka may gustong i-share. Only the board is finally after our mission. To be able to help them with the mission. Yun ang investment niya. I don't care about salary or anything. All I want to is help people. Ang bawa is to get the Bible into TV. Wow. Cartoons. Wow. Makita natin. For people to understand what's going on. Makita naman sa day. So let us go to poor people. For rich people, I don't know. Just don't help them to understand what the Lord is doing to us. Because in the last 20 years of my life, that's what I want to give animation. Wow. For people to know. That's my dream. Wow. Yeah, we are all excited dyan sa inyong vision, Brother Nary. Lagi kong sinasabi sa iyo that I support you, but the first step that we're going to do right now is to pray para ikaw ay maging malakas, maging well, maging okay ang lahat para magawa natin yung ating mga pangarap, yung ating mga pangitain. So, I am happy na kasi yun yung gift mo eh. So, your life, my gift. Yes, you have a gift of animation. So, I'm not share it. I want to tell people how to do it. Yeah. What's required. Yeah. I want to invest myself, their people. Yeah. The whole world. Wow. What we do. Wow. To be able to help people. Acting Christian. They reflect Christianity. Tell people. It doesn't matter how. The Lord will provide. The Lord will always make a way. Yeah, amen. Amen. But I don't want to be that top. Amen. Hopefully God will give me chance out. Yes. Amen. Of course. Amen. 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 We need you, we need your talent. Talagang gagamitin yan ng Panginoon, Brother Nary. God gave me the talent and God gave me the commitment. God will give me the investment for that. So I don't care about what other people I would get from it. All I want to hear is what I can give them.
Amen. How Amen. we share it. Amen. Amen. Sana. Yes. We are all excited dun sa mangyayari pag ikaw ay okay na, magsama na tayo, magsama-sama tayo yung ating mga talent, yung ating mga gift. We will have a project na gagawin para sa ating Panginoon. Yes. So, Si JC din, anak ni Rick. Ganun din direction niya. Oh. He wants to through animation. Sabi ko, pwede sila mag-join with JC. Rick. Director na rin kasi yun. Rick. Si JC. JC nga. Sa Rick, everybody wants to join. Yeah. Amen. Amen. To learn about the mission work, learn to say the truth, and learn God in a way. Amen. Especially, this is our platform. So, talagang, alam nyo, masasabi ko, for pinagtagpi-tagpi lahat, kasi, hindi naman ever since ito yung desire ko, ibinigay ito ng ating Panginoon. Kasi umalis ako doon sa mentalidad na makapaglingkod ka lang pag meron kang hinahawakang physical church na nandyan ka, meron kang mga leaders nandyan, may physical church dyan, makapaglingkod ka lang sa ganon. Umalis ako doon sa ganong mentalidad. Umalis tayo doon at ibinigay nga sa atin ng Panginoon itong digital, itong ministry po na ito, an online church. Ngayon lang pinagtagpi-tagpi ng ating Panginoon, nakita ko na, at yun nga, sa isang circumstansya na nandito kami sa Pasig at pumunta ako to minister to Sister Jenny or to Brother Nary, na hindi ko naman alam na si Brother Nary yun yung gift niya yun yung talent niya. Nagulat na lang ako nung sinabi niya na sa animation siya, and yeah. Oo, na Chamba. hindi chamba yon, Brother Nary, yon, divine appointment. I didn't know that. Yeah, divine appointment. Binigay ka ng Lord sa akin. Ayan, you are a gift. Pinagtagpo tayo ng ating Panginoon. Ayan, sila Brother Cesar, pinagtagpo tayo ng ating Panginoon. It's like a puzzle, alam nyo. Ang isang puzzle, pag hiwa-hiwalay pa yan, you cannot appreciate it. Kailangan mong ayusin ang lahat ng puzzle para ma-appreciate mo. Pag natapos mo na yon, ma-appreciate mo na siya. Ito, ganda pala. So, ganun yung ginawa ng Lord sa atin. We are all piece of a puzzle, pero unti-unting binubuo ng ating Panginoon. So, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, is that the ministry that we have right now, bigay ito ng ating Panginoon. At alam ko, with the vision that we have, at alam ko din naman na mga visionary tayo, Brother Nary is a visionary, Brother Cesar, yung ating mga spouse, kasama ng vision na ibinigay ng Lord sa atin, talagang ito po ay masasabi ko na ibibless ng Lord, at ito po ay magtatagumpay at marami pong makakilala sa ating Panginoon through yung ating pong ginagawa. So, I am so blessed sa ginagawa ng Lord sa atin. Okay, so sino mauna sa inyo, Brother Cesar or Sister Bobot? Siguro yung verse na a faithful person will be richly blessed. Naunahan mo ko. Ayan, will be richly blessed. Yung blessing, hindi naman ibig sabihin material blessing. Yung even in circumstances or challenges, there's still joy. Yun yung gift ni Lord sa atin. The joy
that we are experiencing despite mga challenges, despite trials, despite hardship, yun ang gift niya sa atin. And also, gift of wisdom. Now, when we make a decision, God is there to guide us, to give us the right perspective. Kasi sometimes, di ba, pag nag-decide tayo ang nakikita natin, yung sitwasyon natin as a human being. Yes. Pero hindi natin kita yung perspective ng Panginoon. If you do this, nasan yung kingdom value nung decision mo? Dapat yun ang laging nakikita natin. Yung the wisdom that God has bestowed upon us so that we can always decide na ang nasa mindset natin is the kingdom value of every decision or every action we make. Yan lang po. Napakaganda. Ayan, Brother Cesar, mukhang kailangan mo. Talaga, pareho yun. Naunahan niya, nakalagay na dito, nakasulat. Ako nandiyan. Pareho tayo ng way Yeah. diba? Well, I'll try to, the eternal investment is your like Romans 1:1, Romans 12:1 is the ultimate sacrifice, which is the sacrifice of self. Your whole being, the acceptable to God, which is your life, the way you live your life. But unfortunately, we have always fall short of the holy sacrifice, living sacrifice. Buti na lang, Christ provided the way, which is He imputed His righteousness yes. and His holiness in us, that whenever we face the throne of God, we will see the righteousness and the holiness of Christ covering us. That's the way of approaching it, because many times we will say, I have done so many wrongs in the past. How could it be that I can be of use to God or to His kingdom? But God is always gracious, that He will, the perfect sacrifice of Christ is more than enough to satisfy the holiness, perfect requirement of the throne of God, to make us holy before the throne of the Holy Father. Amen. So we can be assured that when we invest eternally, God has already provided also the resources that we can invest on, which is the life that God have prepared for us through the power of the cross. Yes. Through the power of the cross, our spiritual currency as an investment is accepted. Amen. Okay. Okay. Thank you po. Amen, ganda po ng ating mga na-share, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong mga natutunan, and i-apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay, sa linggong ito. I-apply po natin. Best natin yung buhay natin para sa ating Panginoon, para makita natin yung mga lalong-lalo na yung mga kaluluwa, yung unang-una, tandaan po natin family, relatives, at saka na po yung ibang tao. So focus po tayo dito kasi
Ayaw natin na nandun tayo sa heaven, nandun tayo sa eternity, nandun tayo sa new heaven and the new earth, kasama natin si Jesus Christ while our families and relatives ay nandun sa damnation, nandun sa hell, suffering in hell for eternity. So ayaw natin yon, kaya gagawin natin ang lahat. The Lord provided everything sa atin, sa ating mga buhay. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng mga resources para magawa po natin yung partnership o business na binigay ng Panginoon at pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. So, yun po. Maraming salamat po. Pag-pray po natin yung ating mga kababayan sa Cebu, kababayan po natin sa Norte, pag-pray po natin sila. Dahil yun nga po, may mga pinagdadaanan. Ipag-pray din po natin ang bansang Pilipinas. So, yun yung focus po natin. And then, let's continue to pray, Brother Nary, Sister Jenny, sa inyong family, Brother Cesar, Sister Bobot, sa entire family po ng inyong clan. Panalangin po natin. And ganun din sa family ni Brother Nary. Pag-pray. Kasi alam ko na may mga kapatid pa po siya na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Ganun, Sister Bobot, yung iyong kwento before. So, pag-pray natin sila. They are gonna be our mission. So, we are gonna be, I'm gonna train you, at magpalakasan tayo sa isa't isa para tayo po. Tandaan natin, tayo po ay mananakop. We are conqueror. Mananakop po tayo kasi yun yung original design ng Lord sa atin. We are rulers. Pero yung pananakop natin ay hindi sa tabak, hindi sa baril, hindi sa espada, kundi ang pananakop natin ng gamit nating sandata ay yung gospel of the kingdom. So, saan man tayo dalhin ng Lord, sa mga opisina natin, sa mga negosyo natin, sa pamilya natin, siguraduhin nating sasakupin natin sila ng gospel of the kingdom, ng ebanghelyo ng kaharian ng ating Panginoon. Para talagang pagdating sa langit, pagdating sa heaven, pagdating sa new heaven and the new earth, ay makakasama natin ang ating mga family. So, yun po. Siguro ang gagawin natin ngayon ay let us pray. Pray tayo, and then I may I ask Brother Cesar to close later. So, sige po. Let us pray na po. Siguro let's pray tayo ng mga 4 to 5 minutes, and then Brother Cesar will close in prayer. Sige po, let us pray na po. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app.
Thank you, Lord God, for this tonight, for giving us the opportunity to feast on your words and to learn from you, Lord God, from the Holy Spirit, sir, our God. Thank you for the fact that you are with us, that through your Holy Spirit you continue to guide us, inspire us, encourage us, and to nudge us to do what is right, to guide us how to move forward in our lives. Thank you for the opportunity just to listen to your words. Thank you for Pastor Randall, that she will be able to share on a weekly basis or monthly basis on your words, O Lord God. Thank you for the encouragement to the life of Jean and to Nari and Jean, that you will continue to strengthen the body of Nari. Yes, Lord. But not only the body of Nari, that you will restore his health, but you have restored him spiritually. Amen. To the inner man. Amen. That you be the one, dear God, as you restore his physical condition, you are providing a spiritual vitality. Amen. Preparation that he will be able to serve you as he have desired to do so. Please honor his desire to serve you. Yes, Jesus. That he will use his talent for your kingdom. May you grant this desire, O Lord God, that to glorify your holy name, that it will be a good testimony not only to him but to all the people who knows about his condition. May you grant him, O Lord God, this desire, Lord. Yes, thank you for everything, Lord. We pray for the ministry of Pastor Randall, that you be the one who will provide him also, and how to provide for him, that will be able to bless him mightily through your Holy Spirit, that you give him power through the Holy Spirit, that you have guided him towards this kind of ministry. Grant us, O Lord God, your wisdom likewise, so that we'll be able to be of support in whatever capacity that we can be, Lord God. Thank you for tonight, Lord God, and thank you for your word. Dismiss us, O Lord God, with your blessings, with your protection, and with your provision, O Lord God. As we pray all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Lord, we come to you in prayer also for Brother Cesar, Sister Bubot, Lord, and family. Thank you, Father, for your faithfulness sa kanila. Thank you so much, Lord, for your guidance, and we ask for wisdom sa kanila, Panginoon, even sa kanilang mga sa kanilang mga business. Dalangin ko, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang humawak nito, Lord. Gabayan niyo po sila, even yung kanilang tao sila, Panginoon. I-bless niyo po sila. Make them a blessing sa lahat, Panginoon, ng mga tao nakapaligid sa kanila. Gabayan niyo sila, ilayo niyo po sila sa anumang karamdaman. At disgrasya, Panginoon, ang inyong biyaya ay magiging sapat po sa kanila. Salamat, Lord, at ang lahat ng ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, okay. Yes. Pag-usapan natin saglit, yung Sister Jenny. Nakamute ka.